Magandang araw po. Ako po si Jan Cachola, sales consultant dito po sa Mitsubishi Pick Motors, dito po sa may Abad Santos, Tondo, Manila. Bale, on this video po, may makakasama po ako. Tatlo po kami na mga kagrupo ko. Under po kaming tatlo ng RFY Group ng Pick Motors Abad Santos branch. Bali, isa po nating makakasama dyan is si Mr. Rani Makatangay and then si Mr. Lester C. So, yun po. I-discuss namin dito, no? Mapag-uusapan namin dito yung isa sa mga top of the line. Isa sa mga mabentang SUV ngayon dito sa ating bansa. Bali, ito po ay ang Montero Sport GLX manual. So, ito po pala yung base variant ng Montero variants. So, dito magkakaroon kayo ng idea ng latest SRP, and yung mga cash discount na binibigay natin kay client. Kasama din dito yung down payment and monthly amortization na pagkukuha kayo ng car loan. So, mapapanood nyo rin po pala dito yung regarding sa mga documents, no, na kakailanganin nyo if ever na gusto nyong mag-apply for our in-house financing. So, yun. Mas maganda na mapanood nyo po ito para magka-idea kayo kung ano yung mga requirements na kailangan nyong i-prepare pag nag-apply po kayo ng car loan para mas mabilis or mas mapapadali ang ating application. So, yun po. Without further ado, tara po, panoorin na po natin yung video na prepare natin for today. Magandang araw po. Ako po si Jan Cachola, sales consultant dito po sa Mitsubishi Pick Motors, Abad Santos. So, today po kasama natin si Kabayan na Rani Makatangay, tsaka si Kabayan Auto PH, Rani Makatangay, then si Sir Lester Villahermosa. So, nandito po kami ngayon para makapagkwentuhan regarding po sa ating Montero GLX manual transmission. So, yun. Si Kabayan Auto PH Rani, no? So, ano yung mga pwede mong masabi regarding dito sa ating Montero GLX manual transmission? Thank you, Kabayan Champi. So, dito sa natin, sa Montero, yung ko lang naman dito nagustuhan ko lang naman sa Montero manual transmission natin, syempre. Kung ako yung tatanungin kung ako yung buyer, yung presyo. Yung presyo, isa yun sa number 1 na nagustuhan ko sa manual natin. Yun yung yung maano mo, no, na talagang affordable. Kasi kaya mo yung presyo Tapos yung yung kung ikakash ko man siya or malaki ang discount, hulugan man siya, pasok sa budget ko kasi may discount naman kayo, di ba? So, yun sa akin, yun yung pananaw ko. Saka sa presyo. Auto Kabayan, dahil si Montero Manual, meron siyang malaking discount ngayon na naka-promo. Ayun, isa pa yun, no? Tama. And then, Sir Champy, ano ba ang mga kulay ng Montero? Kulay ng Montero, so tatlo yung available na, yung dumarating na kulay, no, ng ating Montero. So isa dito yung jet black mica. Yung maganda yun, no? Yung silver metallic. Tapos yung pinaka, is yung white, yung diamond white natin. So, yun lang. Sa diamond white, kasi syempre may additional tayong 15,000 dyan. Kasi kung yung white niya hindi naman siya yung solid white na ordinary na white, no? So hindi siya yung katulad ng taxi na yung white taxi, yung mga taxi, mga L300. Pag kinompare mo siya doon, angat, iba yung pagka-white niya. So kaya medyo mas mahal siya ng konti. Kaya may additional, no? Sir Champy, saan siya ina-apply? Sa for cash, yun, automatic sa cash siya, tama? Sa SRP. Intact sa SRP. Pero pagdating sa financing, i-divide yan sa ating ibig sabihin mas tataas lang ng konti ang monthly. Mas mahal, mas mataas ng konti ang down payment, then
pati yung monthly. Siguro mga around roughly sa 20% down payment, mga 3,000 ang additional sa down payment, then around 300 pesos naman sa monthly amortization. Alam mo, grabe nga yung puti na yan, no? Sobrang daming kumukuha. Ang dami nagka-avail. Di ba? Uy, maiba tayo, Sir Lester. Ano lang, doon ba sa ano natin, tawag dito, sa Montero Manual natin, ano-ano ba yung pwede nating makuhang benefits sa Montero Manual natin? Sa Montero Manual, usually kasi, pagdating sa benefits sa kanya regarding sa features. Okay. Oo, sa features niya. Yung dati kasi, di ba, sabi nila, si Montero Manual may issue dati from SUWA. Wala na yun. Okay. Oo, since talagang minsan, ang nangyayari talaga dyan, tao na lang din ang nagsasabi niyan, pero since before, wala na. Until now, talagang maayos na. Oo, kasi di ba nagkaroon na ng award si Montero na isa safest SUV around 2018 nata yun nung na-awardan siya ng safest SUV. So, tsaka parang ano naman na ata ang DTI noon no? Nag-investigate na regarding dun sa SUWA, yung sudden unintended acceleration. So, nag-investigate na ang DTI regarding doon. So, hindi naman na patunayan na ano. So, tsaka sa dami-dami ba naman ng Montero Sport sa Pilipinas, sa buong mundo, bakit sa Pilipinas lang yung may ganun na issue, no? So, yun, I think na yung ngayon, talagang safe na talaga. Sa dami ba naman ng sensors ng ano, ng Kayo mga ating men, Montero. ikakat ko lang mga men, ano ba ang mas priority nyo? Manual? Depende kasi yan. So, meron tayong, sa akin pero mostly kasi ngayon kinukuha talaga SUV, automatic. Pero iba pa rin kasi yung naka-manual transmission ka mga old school. May mga naghahanap pa rin na old school na drivers na talagang mas gusto nila yung challenge ng Sa hatak, no? ng hatak. Mas ng hatak. Hindi ka antukin sa mga long ride, Tama. long drive. Dahil talagang gumagana lahat, dalawang paa. Both fit natin. No? So, Maganda, para sa akin ganun din nga, manual. pero ikaw, Sir Lester, anong palagay mong naging paborito mong features ng manual transmission na Montero Sport? Sa Montero Sport na manual, yun nga, tulad nga ng sinabi nyo, talagang sobrang daming kumukuha dito sa atin sa Abad Santos. Dahil nga, dito nga, pag sinabi nilang city driving, more or less, ang ginagamit sa Pilipinas is matic Pero para sa akin talaga manual pagdating sa hatakan. Oo. Ikaw, Sir Rani? Ako yung isa sa features or yun nga, isang benefits na nagustuhan ko rin sa manual na Montero natin, which is ito yung cruise control. Kasi imagine mo, manual pero may cruise control, di ba? So, Lahat naman equip yan di ba? All variants. Saan ka nakakita manual ka na, may cruise control ka pa. So, itong advantage na to, kunyari, maglo-long ride ka, napagod ka, kakaapak sa accelerator pedal. So, ito yung kagandahan sa Montero manual. Pwede kang mag-set ng kilometer mo para makapagpahinga yung paa mo. Yung speed, no? Yung speed, Yun yung isa yan sa nagustuhan ko sa Montero manual natin. Sir Rani, ilang speed ba yan pag manual? Sa speed ng manual, 6 speed kasi ang manual na transmission natin Kaya mas automatic? Sa automatic naman, 8 speed. Okay. So talagang napakaganda nung manual natin talaga. Unang-una, riding in comfort siya. Fuel efficient. Ayun, sa fuel efficient pala natin yung makina kasi natin dyan, naka Mybec technology. O di ba, Sir Lester, Mybec siya. Sir Champy. So, ano yung sa natin? Kunyari, ikaw, bilang buyer ka, syempre, ano yung hahanapin mo? Syempre, yung makakatipid fuel ka efficient. Fuel efficient. More power? More power. Tama. Tsaka less emission. So, less emission. Ibig sabihin, yung combine na talaga lahat. Andun na lahat talaga sa manual na Montero. So, ikaw, ano pa sa tingin mo na talagang, bakit talaga manual yung majority na kukunin mo, kunyari ikaw, kung ikaw yung buyer. Na magkakapera ka, di ba? Tulad nung sabi mo kanina na
mura. Kasi yung down payment natin, pag 20%, talagang halos zero down to eh. Correct, diba? correct. Zero down payment, tapos yung, like nasabi nyo rin, yung sa 6-speed transmission natin. So, mas smoother yung ride kasi. So, yun yung advantage ng manual transmission natin. Kaya, isa pa, siguro, yung sensor. So, meron tayong sensor sa likod ng ating manual. Yung maganda, so, no? Isa pa talaga yun. Yun, May so- sensor May backup siya. camera ba yan? Oo, Meron, meron. Di ba? All power. Lahat Meron. naman, all variant din naman yan Oo, di meron ba? siya, may- Biruin mo, no? Manual transmission. Pero lahat binigay na ni Mitsubishi. Yeah. Tsaka wala ka nang hahanapin. Usually, ang dyan, maganda dyan, sa atin tayo pagka may kumukuha sa ating mga kliyente, meron tayong mga minimal na freebies na pwede natin ibigay para sa kanila. Mga special freebies. Totoo yan. Eh, si Sir John Cachola, marami rin siyang freebies na internal na kaya na ibigay sa inyo. Kasi iba-iba naman Kasi tayo. iba-iba naman, kami. no? Oh, Iba-iba kanya-kanya tayo kami ng nagbibigay. ideas, strategy, pero Sir John Cachola, matutulungan nila kayo. Regarding dun sa natin. Hindi, ito kunyari, may mga buyer tayo. So, syempre, ano ba yung para makapag-avail sila ng Montero? Ano ba yung qualification natin? Yan, Para makapag-avail sila doon sa mga sinasabi natin. Oo. So, ikaw tatanungin, Sir Champy, ano ba yung Mga information na pwede nila nang i-prepared kapag kunyari, gusto din nilang kumuha talaga ng manual na Montero, ano ba yung mga i-prepared nilang documents? For in-house financing to, tama? Oo, kung in-house For financing. in-house financing. Ano ba yung in-house financing? Bali, yung in-house financing kasi natin is yung mga, may mga banks tayo, affiliated banks, na yun pala yun. pwede nating mag-finance ng mga client. So, magpe-prepare tayo ng mga documents like kunwari sa mga employed na yeah. gustong mag-apply ng employed. Ang isa sa mga talagang kailangan dyan is yung 2 valid government IDs. Yun. Number 1 yun, So, number 1 yun. So, hindi pwedeng mawala yan. Yun Kasi yung identity. yun ang proof ng identity na Legit. legit si client. Okay. So, kasama dyan sa mga IDs na yan, yung driver's license, Okay. postal ID, Okay. tapos yung passport, yan yung mga Kailangan. primary Standalone ID. na yun eh. Pagka sa may passport ka, standalone na yun. Di ba? Automatic. Ano na yun. So, yun yung mga primary IDs. Then, pwede rin ng secondary IDs like yung PhilHealth. PhilHealth, TIN ID. ID. As long as meron tayong signature dun sa Police. police clearance, pwede rin. Police pwede. clearance, NBI. So, yun. At least 2 valid government IDs. Other docs, ano pa? Sa mga documents, so importante dyan yung COE with compensation. Yan. Kasi yun yung magiging proof mo naman Pag may trabaho ka, yung may na COE may talaga trabaho. dapat. So if working employed ka, yun COE, Certificate of Employment, then yung compensation kailangan indicated doon kung magkano yung Nakalagay talaga doon yung salary sahod. ni Client. applicant o ni client. Tsaka ang bilis mailapit sa bangko, no? Normally, no? Pagka mga ganong Tsaka mga ano. oo. Sir, ano ba? Tanong ko lang, Sir Champion. Yung parameters ng bangko, para ma-avail mo yung Montero, kaano ba katlaki yung sahod dapat? Yun. Or yung doon tayo Mag-base. base? So, yun, nabanggit na natin kanina yung zero down payment natin sa 20% down, 20% down. So, ang monthly amortization nun is around 31 to 32,000. Okay. Tama? Yung monthly Monthly. amortization. So, para mapasok sila sa bracket ng ating Montero, Okay. Montero GLX manual transmission, ang salary ni clients dapat is around 97,000. So, Pag employed yun. kapag employed, kailangan kasi is 3 times nung monthly amortization ng sasakyan para yung salary ni client. Ma-approve So, siya. ma-approve siya. Kung single si client at nasa 90,000, 96,000 or Pwede na. 100,000, papasok siya dun sa ano. Pero kung married, combined. At Yan. least combined na kung married. So, automatic Combine yung naman sahod na nila. Para pasok pa rin, no? automatic naman kasi na pag married si client, automatic na ano yung asawa na co-maker. So, Pwede ba yun, sir? Kunyari, ang sahod ni principal, 40,000. Mhm. Pero si co-maker,
is nasa 55. Pasok pa rin yun. Pasok Pasok naman pa rin, siya. pasok Kasi pa pag din. pinag-combine mo, Kasi parang ayaw lang ni co-maker kasi mag-principal eh. Kasi mas mataas, the more na mas mataas yung sahod mo, mas okay sana kung principal ka. Pero kung magiging co-maker siya, pwede yun. Pwede yun. Combined, at least combined na monthly income ng mag-asawa. Pasok dun sa bracket ng ating manual transmission. Okay. Kung single ka naman, ito, isa pa yon. Kung tanong dyan is single ka, pero ang sahod mo lang is 60,000. Oo. So, paano ang gagawin naman dun, Sir Rani? Pag single ka, okay. tapos kailangan mo, ang sahod mo is around 60,000 lang. Anong mga pwede mong solusyon? Kasi hindi aabot sa bracket ni Montero. Kasi ganito yon, may mga option naman dyan. Kunyari, yun nga, single ka, tapos ang sahod mo 60. Pero, ang magiging option natin dyan, kung meron kang business, pwede yun, isa. Other source of income, no? Other source of income. Or, Tama. kung meron ka namang mga relatives, like kapatid. Mhm. Kung may kapatid ka, pero kailangan kapatid lang talaga ha. Hindi pwedeng mga tita, tito, hindi pwedeng. Yun. First degree lang dapat ha. Oo. So, pwedeng maging Initial. another source of income yon para maging combined. Mhm. Kung may kapatid ka na sumasahod ka ng 50, so pasok na pasok yon. Kung 60 ka, 50 yung kapatid mo. So, i-recognize yun ni bangko. Oo, kasi So, as long as single din yung ano. single din. Oo. Ay, ito pala, may nakalimutan ako. Di ba sinabi nyo kanina employed? No? Oo. So, ano yung sa tingin nyo na mas mabilis a-approve ng bangko kung ang salary ko, pumapasok ka, kunyari, ang bank payroll ako, or payslip. Alin ba yung mas maganda? Payslip ba na maipapakita kay bangko or bank payroll? Ano ba yung mas okay dun sa dalawa? Akin kasi, mostly lahat, no, syempre, pagiging ahente natin, mas okay yan kung payslip. Sa payslip, pero kung kung sinasabi naman ni bangko, like kunyari, sample, marami tayong mga banks, BDO. Okay. So, dumadaan ang sahod mo sa BDO account. Ibig sabihin, may account ka na. Di ba? Then, samahan mo na lang siguro, mas okay kung may COE ka, samahan mo ng payslip. Tapos kung kaya mo mag-provide ng SOA, ng statement of account, ng bank payroll mo, mas okay. Mas makikita doon. Mas makikita. Kailangan kasi tali. Oo. Kasi kailangan, kung magkano yung pumapasok, tali talaga. Oo. Kaya mas madaling ina-approve ng bangko yan. Tsaka sa akin sa experience ko bilang ahente, mas okay talaga kung kumpleto na pag nagpasa ka Bago ng i-submit. requirements. Okay. Oo, kasi mas madali nilang Kailangan ma-check. attachment ba? Yung attachment na kailangan may Kumpleto comply mo ng ahente, mas madali niyang mailalapit. Tsaka, ang maganda dito, yun nga, tulad nga ng sinabi mo kanina, Sir Rani, paano naman pagka, kunyari, business naman, Sir Champy? Business. Paano naman pag business? Syempre, number one dyan is kailangan registered sa DTI ang ating business. So, isa yan sa mga requirements. Then, syempre, yung kanina rin, 2 valid government IDs, hindi mawawala yan. So, mapa-employed ka, business, or OFW, kailangan ng proof ng identity. So, IDs, 2 valid IDs. Laging hindi mawawala yun. Laging hindi mawawala yun. Then, yung DTI, then, syempre, of course, yung proof ng income natin. So, lamang talaga kapag meron tayong savings sa Bank statement. sa bangko Yung kasi yung basihan eh. basihan na may kumikita yung kumikita yung negosyo. yung business. So, bank statement. Kailangan may 3 months, at least 3 months latest na bank statement. Sir, So, ilang years yung qualification ng bank pag business? pag business meron na nag-a-approve na at least mga 3 years na business. Yun, magandang ano na yun. 3 Mas years okay na. yun. Standard Diba? na yung 3 years. Standard na yung 3 years. Pero may mga tanong kasi minsan ng kliyente. Sabi nila minsan, Sir, kakasimula pa lang ng business namin. Pero, ang laki ng pera ko sa bangko. Okay. Ano yung magandang gawin para mas matulungan natin si client? Paano? Kasi kung ako yung customer, kasi syempre, tama, yung bangko, no? Kung kakasimula pa lang ng business mo, pero ang daming Pera. pumapasok sa account mo, no? So, syempre, magtataka yung bangko na Saan galing? saan galing yung pera mo, kaka-start lang ng business mo. Kasi, unang-una, di ba, nakikita naman yun sa DTI. So, ngayon, pwede na lang natin sabihin kay bangko, kung ako yung kliyente, marami kasi akong
sabi natin marami akong business, kaya lang not registered. Yun. Not registered siya na kaya doon pumapasok yung iba kong income Tama. sa bank statement, 'di ba? Pero ito lang yung naka-declare na DTI. Pero normally kasi ina-accept na rin nila eh. O ina-accept naman. Kaya sa mga client na medyo may ganong senaryo, huwag kayong mahihiya Basta pa rin. ano, Magtanong, Tsaka magtanong sa mga take note, dapat in-out siya. So, hindi pwedeng isang bultuhan. Ibig sabihin, tama nga naman ang sinabi mo, in-out, no? Kasi maganda nga ang pera mo sa bank, pero walang flow. Oo, pwede kasing pang show money lang yun eh. Yes, pwede Hindi yun. pwede yun. Pang So show yung, money. kumbaga, makikita yung flow ng mga previous months na may unti-unting may pumapasok, may kasi pwede namang lumalabas. i-justify sa bangko yun eh, na sir, eto po, ito kasi yung mga ibang businesses namin na hindi lang nakadeclare. Pero ito po yung income, kaya in-out yung pera ko sa bangko. Pero yung aking DTI registered po, ito 2 years pa lang po. Pero kita nyo naman po yung flow, yung in-out. Okay. So, ibig sabihin na maganda po yung income ng business ko. Tama. So, ganun pala pag business, no? So yung flow ng money sa yung flow ng money. bangko nila. Kayo, no? Ito maiba naman. Kayo ba, may mga na-experience na ba kayo na ano? Ikaw, Sir Champy, Sir Lester, may na-experience na ba kayo na mga client na ano, na nadi-deny? Nadi-decline, deny, rejected. Ano ba? Yung mga dahilan nun, kayo, bilang tayo, mga ahente tayo, ano ba yung mostly na nare-reject? Bakit sila nadi-decline? Ako kasi, sa akin, no, ma-share ko lang, sa mga kliyente, minsan kasi hindi natin maiiwasan talaga may mga clients tayong decline. Okay. Ang bilis, di ba? Unang-una nakikita kasi ng credits eh. Lalo na at pagka meron tayong mga bangko before na hindi natin nabayaran, CMAP kung tawagin. Pangalawa, ito yung mga dati mong sabi nila ng ibang kliyente, bakit nakakuha ko dati? Di ba? Tapos, hindi mo alam yung record, meron palang ibinalik. Ang tawag naman dun, sir, is replevin. Okay. Ano yun ba yung sasakyan na? Yun yung sasakyan na ibinalik. Na hindi na diretso yung paghulog. Oo. Okay. Sabi naman ng iba, sir, kasi ano naman po eh, Sir Lester, binalik naman namin yan. Kusa namin binalik eh. Sinurrender namin. Since ganun pa din eh. Pero may mga bank pa rin na nagko-consider. Depende sa bangko. Na voluntary surrender. Pero lumalabas sa sa record ng bangko, replevin pa din. So, tsaka, Sir Rani, Sir Champy, lumalabas din ng home credit na record? Oo, home credit na record. Pala nun? Oo. So kung may problem si client sa home credit, Oo. may possibility na Hindi rin Na hindi makapag-avail. Hindi, ginagawa naman ng bangko, minsan, kunyari, mababa lang naman din yung utang. utang. Yung problema. Meron naman tayong tinatawag na fully paid. Pag fully paid lang nila, then hihingi sila ng certificate of full payment. Okay. After Yun yung nun, para yes, kahit sa bangko, ganun ang ginagawa nila. Imagine mo, lumalabas na pala yung mga home credit, no? Oo. Kahit umutang ka lang pala ng mga, kunyari, blender or plancha Grabe. sa home credit, or sabihin na lang natin TV, nagiging ano pala siya, no? Nagiging CMAP, yung sinabi mo kanina, Oo. CMAP. Kaya sa mga client po na gustong mag-apply, bago po ninyo mag-submit ng mga documents, lagi nyo tatandaan. Kaya tinatanong namin kung ma'am, may problema ba kayo before, may mga in-apply ba kayo before. Kasi malaking impact sa amin yun para malaman namin kung paano namin aayusin yung mga dapat ayusin na dokumento, ayusin Paano yung namin mga matutulungan, or ano po. I mean, sa documents, yung mga kailangan namin o sa mga application para maayos siya. Pero maiba ko meron na ba kayo napa-approve ng mga nasa ibang bansa? Ano ba yung kailangan nilang mga requirements para makapag-avail? Kunyari, yung mga like seaman, mga seaman, OFW. Okay. Paano, Sir Champy? So, sa OFW, pinaka-importante, yun pa rin, two valid IDs. Tapos, sino yung tumatanggap ng remittance dito sa Pilipinas? Ilang buwan naman? 3 months. okay, So, latest 3 months, kailangan is tumatanggap yung ano rito. Mostly, usually yan kapag mga seaman, mga asawang, Oo. Nagre-receive. Alati. So, importante, mas mahalaga pa rin na meron tayong proof of remittance. Like, kunwari, mas lamang dyan yung may bangko talaga eh. Diba? Doon dumadaan, no? Doon dumadaan. So, nagpadala si Mr. OFW dito sa ating housewife na asawa, no? So, yun, kung meron silang bangko, doon dumadaan yung remittance, mas madali para i-prove nila
na tumatanggap sila ng remittance kasi magre-request lang sila ng bank statement eh. Paano kung ano lang, yung mga Cebuana? Tama. Yun. Mga Cebuana, mga Emillier. Ano yung proof na pwede ko ipasa sa'yo? Yung katunayan yung stub nila slip lang, yung slip nila. Oh, so may mga banks pa rin naman na tumatanggap nung slip na ito yung proof na na-receive ko yung ganitong amount from basta meron kang maipo-proof sa bangko. Na kailangan tama dun sa declaration. Ng ating dun sa ating application form na saglit lang mga Sir Champy Cachola, nakapag-decide na si client, saan ka nga ba matatagpuan? So, yun, pwede nyo kaming mapuntahan dito sa aming dealer sa may Mitsubishi Pick Motors Jose Abad Santos branch, dito sa may Abad Santos Avenue. So, malapit kami sa sa LRT station ng Abad Santos. So, pagdating naman sa paano ba tayo makokontak? Sir Rani, paano ka ba nila makokontak? Ako naman, madali lang naman ako hanapin. So, meron naman akong mga social media accounts. Meron tayong FB, Facebook account. Then, meron din tayong YouTube account. Ito yung Kabayan Auto PH. Yan, message nyo lang po ako dyan sa Kabayan Auto PH. So, para ma-replyan ko kayo, mas mabilis, directly na lang po kayo sa Viber. So, ano ba yung number mo, sir? Viber ko is 0995-627-3536. Ito, ilalagay ko na rin dito sa video natin para mas mabilis nyo akong mahanap. So, Sir Lester, ikaw, ano yung mo? Ayun, guys, ang social media account ko is yung Lester C. FB account ko yan. Tapos, yun, Ready Viber na rin naman po yung number ko, 0927-694-3368. So, ako naman po, makikita nyo ako sa aking Facebook Messenger. Ang pangalan ko po doon ay Jan Cachola. Then, makokontak nyo po ako sa aking number na Globe number and Viber ready na rin po, 0956-055-3025. So, yun. Sana po na-enjoy nyo yung maliit na kwentuhan namin nila Sir Lester at si Sir Rani. Uy, bago tayo magpaalam sa kanila, meron tayong nakalimutan. Ano pala yun? Siyempre, para malaman din ng ating mga nanonood ngayon, siyempre, magkano yung SRP nung manual na Montero? Oo, yung SRP. So, ang SRP po pala. Tsaka yung discount, magkano? Tsaka yung all-in down sige, payment discuss natin. muna natin ulit yun. Dagdag natin to. So, yun. Sa mga interested po pala ng ating Montero Sport GLX manual transmission, mayroon po itong SRP na 1,568,000 pesos. Kapag silver and black. Kapag white? Kapag white, additional. may additional 15,000 pesos. So, paki-compute, Sir Lester. SRP nun. Actually, mga men, no? Sir Rani, Sir Champy, apakagaling ko sa ganyan eh. 1,568,000 less 265,000 ang pwede kong maibigay pag cash eh. Okay. Parang nasa 1,303,000. Wow, bilis Oo, binasa ako sa Ayun ganyan. yung cash out, total cash. Ayun ang cash out. Then, isipin nyo na lang kung magkano na lang yung 1,568 plus 15 pag puti. Bahala na kayo. Ikaw, Sir Rani, magkano ba down payment nito pag sa financing? Ayun, pag financing, huwag na natin pag-usapan yan. Kasi, wala ka na edad doon, may previous ka pa. Ayun. Grabe naman. So, napakalupit mo naman doon. So, ayun po, napanood na nila yung video na prepare natin for today. So, nakita nyo po na may mga short na kwentuhan lang po kaming tatlo. So, I hope na nakakuha po kayo ng inyong mga idea regarding sa ating documents na kailangan i-prepare for your car loan application. So, I hope na makakatulong po ito para maabot nyo po inyong pangarap na sasakyan. Then, dun po, quick recap lang, no? So, ang napag-usapan po namin is yung Montero Sport GLX manual transmission. So, yun po, bali magkaiba po ang SRP po nito. So, sa black and silver po, meron po itong SRP na 1,568,000 pesos. Then sa color white naman po, meron po itong additional na 15,000 pesos. So ang SRP na po natin
para sa white na variant is 1,583,000 pesos. So, yun po yung ating SRP. Ngayon, for cash buyers, may discount po tayo na binibigay na 256,000 pesos. So, yan po ang ating cash discount. Then, sa mga gustong mag-avail po ng ating Montero Sport GLX manual transmission, meron din po itong promo. So, naka-zero down promo po tayo sa ating Montero Sport GLX manual transmission as long as ma-approve po tayo ng 20% down payment sa ating mga bangko. So, yun po. And then, sa monthly amortization naman, ang monthly amortization po ng ating Montero manual is around 31 to 32,000 pesos po. So, yan po ang ating monthly amortization. Then, if ever po na gusto nyo mag-avail sa akin ng ating Montero Sport GLX manual transmission, may mga freebies din po tayong mga binibigay dyan. Like yung GT Mags, pwede po natin iswap to, ating GT Mags. Then, bibigyan ko din po kayo ng spoiler, tapos yung dashcam, then yung marami pa pong iba, meron pa pong rain visor, hood emblem. So, yun po yung mga nasa option 1 natin na freebies. Then, if ever po na ayaw nyo naman yung option natin, may option 2 rin naman po tayo sa ating mga freebies. If ever po na piliin nyo yung option 2, ang option 2 po natin is nagbibigay po ako ng DJI drone for Montero Sport GLX manual transmission. DJI drone, and then meron po itong kasama pang HD dashcam. So, yun po yung option 2 natin. So, pwede po kayong mamili kung option 1 or option 2 pagdating po sa ating mga freebies. Then, sa mga nagtatanong po kung paano nyo po ako makakontakt, ang number ko po is 0956-055-3025. Then, pwede nyo rin po akong mahanap sa Facebook Messenger. Ang pangalan ko po doon ay Jan Cachola. So, madali naman po ako makita pagdating sa Facebook. Then, yun po, sa mga umabot po sa part ng video na to, maraming salamat po sa mga nanood at sa sumuporta. So, if ever po, paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para mas magtuloy-tuloy po kayo, makakuha po kayo ng mga notifications galing sa akin na meron po tayong bagong uploads para po updated kayo sa mga latest discounts and promos and the mga freebies for sa ating unit. So, yun po, maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video.